'Di ba may katulong yung anak ng amo ko. Tapos nireklamo nga kaming tatlo, amo niya, ako, tapos yung amo ko nireklamo niya sa agency. Ngayon pinaalis na siya ng amo ko. Alam mo yung mga amo ko kasi mabait sila sa mabait, pero once na siniraan mo sila sa ibang tao, hindi talaga sila mangingimi na na paalisin ka, na isuli ka. So sinuli na siya sa agency. Tapos ngayon, yung time na yon na isuli siya sa agency, nagbigay ako sa kanya ng pera. Sabi ko kasi nga, lahat ng pera niya, wala siyang hawak ng pera. Wala siyang hawak. Kahit nareklamo ako, nagbigay pa rin ako. Wala siyang hawak ng pera. Tapos ngayon, sabi ng amo ko, wag ko daw sasabihin na yung time na yun, yung time na isusuli siya para daw mabigla naman siya kasi nga ganun ang ginawa niya sa amo ko. Pagkatapos siyempre kapwa ko Pilipino, kapwa ko, sabi ko kahit pantaksi man lang kasi nga first time niya dito sa Jordan, binigyan ko siya ng pera kahit kung ano man magka-problema siya sa agency ay may pantaksi siya papuntang OWA. Binigyan ko nga siya, sabi ko i-plastic mo yan, itago mo yan, ilagay mo sa bulsa mo. Pagkatapos yung pagkadating niya sa agency, sinabihan siya na saan daw galing yung pera na yun, ninakaw daw niya. Tapos ngayon umiiyak siya, nabigay ko nga daw yung pera. Tapos ngayon tinawagan ako ng amo ko na kung totoong bigay ko yung pera na yun. O diba, kung masama ako, sasabihin ko na hindi ko bigay yun kasi nga nireklamo niya kaming tatlo. Sasabihin ko nakulong na siya. O diba, yun yung ano ko sa kanya na mas mabuti yung pinapakita mo pero masama yung binabalik sa'yo. Pero wala sa akin yun kasi nga tulong yun, kasi nga ano lang yun siyempre kung ako rin na sa kalagayan niya, siyempre may tutulong din sa akin. May tutulong din sa akin. Kasi naranasan ko rin na ibenta ng agency na naranasan ko yun noong bago pa lang ako dito, pero ayoko nang balik-balikan yun. So tapos ngayon tinawagan ako, totoo bang bigay mo to? Tapos pinakita yung pera. Sabi ko, bigay ko yan. Tapos pinagalitan pa ako ng amo ko. Bakit ko daw binigyan ng pera samantalang siya na daw yung gumawa ng hindi maganda sa akin. Tapos sabi ko naman, hayaan mo na yun at ibabalik naman sa akin ng kabutihan. Ayun ang sabi ko sa amo ko. Tapos alam nyo ba yung jacket na suot-suot niya, kasi binili yun ng amo niya. Alam mo ba, kinuha talaga ng amo ko yung damit na, yung jacket na yun, kasi nga mahal, sabi niya mahal daw yun. Tapos sabi ko bakit dala-dala mo yan, 'di ba suot-suot ni ano yan? Suot-suot ni Grace yan, suot ni Grace. Tapos sabi ng amo ko, bakit ko ibibigay sa kanya to? Sabi niya, mabait ako sa mabait, bakit ko ibibigay sa kanya to? Siniraan niya yung pamilya ko, ganun. Kaya galit yung amo ko dun. Kasi sila, ang ugali kasi nila dito, once na siniraan mo sila sa iba, kahit na anong buti mo, masama ka na talaga sa kanila, sa totoo lang. Kaya yung halimbawa yung sa pamilya, wag kang magkikwento doon sa mga katulong, kasi nga makakarating sa kanila yun lang ang inaano ko, na wag kang maninira. Dapat hindi tayo naninira kasi kakailanganin niya ako. Tignan mo nangyari sa kanya. Pinaalis siya, tapos siyempre ako, alam ko kailangan niya ng pera, wala siya kahit 5, wala siya sa bulsa niya, kasi nga pinadala niya, ayaw ng amo niya na ibigay sa kanya yung sweldo niyang natitira. Ang gusto niya ay ipadala sa Pilipinas. Tapos ngayon wala talaga siyang pera, as in, kaya ako nagbigay sa kanya ng pera kahit pantaksi man lang. O diba, kahit nasiraan tayo, tignan mo, 3 beses siya, sabi niya hindi daw siya uuwi.